Narito ang mga balita sa araw na ito. Bahay, sumabog, 2 patay. Nasawi ang 2 katao at 2 nasugatan matapos sumabog ang isang bahay sa Maryland nitong linggo ayon sa mga opisyal ng bumbero na nag-ulat ng posibleng pagtagas ng gas. Inilarawan ng mga kapitbahay ang pagsabog noong umaga na tumama sa ilang mga nakapaligid sa bahay sa Bel Air, isang bayan na nasa humigit kumulang 30 milya sa ilagang silangan ng Baltimore. Tinawag ang mga bumbero sa lugar bandang alas 6 ng umaga dahil sa ulat ng pagtagas ng gas at amoy ng gas. Ayon kay Oliver Alquire, isang master deputy mula sa State Fire Marshal's Office. Sinabi ni Alquire na malubang nasira ang isang bahay na katabi ng sumabog na bahay at isang babae mula doon ang ginagamot para sa mga natamong sugat. Hindi bababa sa isang utility worker sa lugar ang nasugatan din. Tatrabaho ang mga investigador upang matukoy kung ilang bahay ang nasira at kung gaano kalayo ang radius ng pagsabog. Patuloy na hinahanap ng mga bumbero ang mga labi para sa iba pang posibleng biktima ng pagsabog at inihayag ng mga otoridad na wala ng banta ng panganib sa publiko. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Dole, may paalala sa sahod sa holidays, August 21 at 26. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE na ang mga empleyado sa pribadong sektor na magtatrabaho sa paggunita ng Ninoy Aquino Day sa Miyerkules, August 21 at National Heroes Day sa Lunes, August 26 ay may karapatan sa karagdagang sahod dahil idineklarang holiday ang mga nasabing araw. Binigyang diin ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang August 21 bilang isang special non-working holiday at ang August 26 bilang isang regular holiday batay sa Presidential Proclamation 368. Sinabi rin ni Laguesma na ang mga empleyadong magtatrabaho sa special non-working day ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanilang sahod para sa araw na iyon. Kung ang special non-working day ay tumapat sa araw ng pahinga ng isang empleyado, sila ay may karapatang tumanggap ng 50% ng kanilang batayang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho at 30% na kanilang oras ng sahod para sa overtime. Nilinaw din sa advisory na pasok pa rin ang mga nasabing holidays sa no work no pay policy. Sa kabilang banda, ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday ay dapat tumanggap ng 200% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. ARMYs, itinanggi ang pagpapasimuno sa trending hashtag na #SugaChallenge. Itinanggi ng mga fans ng BTS o mas kilala bilang ARMYs ang pagpapasimuno sa #SugaChallenge bilang suporta sa pagkakasangkot ng BTS member na si Suga sa drunk driving. Noong Agosto 6, nasemplang si Suga na kasalukuyang nagsasagawa ng kanyang serbisyo militar bilang social worker habang siya'y nagmamaneho ng electric scooter sa Seoul. Ayon sa pulis, ang resulta ng breathalyzer test ni Suga ay nagpapakita ng 0.227% na blood alcohol content na sobrang taas kumpara sa license revocation level na 0.08%. Malapit nang ipatawag ng Yongsan Police Station si Seoul sa Suga para imbestigahan ang mga pangyayari sa kanyang pag-inom at ang dami ng alkohol na kanyang nakonsumo. Sa X, umakyat sa trending ang #SugaChallenge kung saan ang mga gumagamit ng hashtag ay nag-post ng mga larawan na nagpapakita ng pag-inom ng alak sa kanilang mga sasakyan. Maging ang mga media sa Korea ay nagulat tungkol sa #SugaChallenge na sinasabing sinimula ng BTS ARMYs. Naglabas naman ng pahayag ang BTS ARMYs upang itanggi ang kanilang pagkakasangkot sa trend na #SugaChallenge. From BTS ARMY, in light of recent events, a number of individuals associated with various music fandoms who have expressed unfavorable opinions towards BTS have initiated a trend intended to ridicule a specific situation. Ayon sa pahayag na ibinabahagi ng mga BTS ARMY sa Facebook at X. Dagdag pa nito, this trend entails the sharing of images portraying the consumption of alcohol within a vehicle, despite the fact that the initial incident did not occur in a car. It is important to note that although ARMY will continue their support for all 7 members, ARMY was not involved in this trend, as it is essential to handle such matters with sensitivity and consideration for all parties involved. Thank you, ARMY.
Bilang pagkontra sa hashtag Sugar Challenge, ginamit ng fandom ang mga hashtags na hashtag Fake Challenge, hashtag It's _not _army, at hashtag Korean Media Be Professional. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.